Alex nakunan sa pangalawang pagkakataon. Maraming fans rin ang nalungkot, dahil nga sa ikalawang pagkakataon ay nakunan ang TV host, actress at content creator na si Alex Gonzaga, sa magiging anak sana nila ng asawang si Lipa City Councilor Mikey Morada. Nito lamang nagdaang October nangyari ang second miscarriage ni Alex, base sa panayam sa kanya ng kapatid na si Tony Gonzaga na mapapanood sa YouTube channel nitong Tony Talks, kwento ng vlogger. Nakunan siya matapos silang sumailalim ni Mikey sa tinatawag na in vitro fertilization o IVF, ang proseso ng pagbubuntis kung saan pinagsasama ang itlog ng babae at semilya ng lalaki sa isang laboratorio sa halip na love making. Inamin ni Alex na nagdesisyon sila ng kanyang asawa na subukan ang IVF, dahil sa nararamdamang pressure sa pagkakaroon ng anak mula sa mga taong nasa paligid niya. Bukod dito, may napanood din siyang panayam tungkol kay former United States First Lady Michelle Obama, kung saan nakunan din ito bago manganak sa pamamagitan din ng IVF. Basta nakita ko, sinabi ni Obama na nagkaroon siya ng miscarriage then after 2 years, hindi sila makapag-conceive ni Barack Obama. So sabi niya mag-IVF siya, so by 34, nag-conceive siya then at 36, through IVF pareho yun, kwento pa ng aktres at TV host. Nang makunan, humingi raw siya ng paumanhin kay Mikey na talagang all out ang suportang ibinigay sa kanya mula nang magpa-IVF. I was pressured na. Pagkatapos sabi ko kay Mikey, Mike sorry, sabi niya bakit ka nagsusorry? Ang dami pa nating embryo? Go lang, very supportive siya talaga pero hindi niya ipinapakita ang mga emotions, pinaramdam niya sa akin na siya ang partner na hindi ipaparamdam sa'yo na kasalanan mo. Aniya pa, na ikwento rin niya kay Tony na talagang ipinagdasal niya kay Lord na sanay bigyan na sila ni Mikey ng anak, tapos yung minsan natatakot ka nang gumising sa umaga kasi parang shocks anong magiging result. May mga agam-agam nang nararamdaman si Alex nang gumamit na ng mga medical jargon ang kanyang doktor, kapag nagpapaliwanag na tungkol sa kanyang pagbubuntis. Pero ang sabi sa kanya, maging patient sa paghihintay dahil baka mabagal lang ang development ng kanyang pregnancy. First punta namin, walang nakikita, tapos may nakitang maas, sa fallopian tube, tapos nakikita ko hindi na maganda yung mga nangyayari, pag-alala ni Alex. So alam ko may something wrong doon sa second pregnancy, sabi nila, we have to wait, ganoon din nangyari sa amin sa first pregnancy namin, we have to wait another week kasi baka naman it's slow, aniya pa. At bago nga sumapit ang kanyang final check-up parang kinausap daw siya ng Diyos, noong naliligo ako parang bigla lang akong kinausap ni Lord na parang, why are you in a rush to be pregnant? Why? Tapos naiyak ako, kasi parang naisip ko, oo nga no, ba't ba ako in a rush? Bakit hinihingi ko kay Lord is, Lord sana bukas pregnant na ako, sana talagang matuloy na tong pregnancy ko, aniya pa. Sabi naman sa kanya ni Tony, ikaw kasi lahat sinasabi, si Alex na yung susunod. Alam mo yung baby shower ko, Alex ikaw na, tapos lahat ng video mo, pregnant na si Alex, hindi lang niya sinasabi. Pahayag ni Alex, matapos ang mapait na pinagdaanan, mas tumaas pa ang respeto at paghanga niya sa mga nanay na sumasailalim sa IVF procedure para mabuntis. Kapag na-conceive kayo ng IVF, mahalin niyo ang nanay niyo, kasi dito makikita ang hardship at ang daming pinagdaanan para lang mabuo ka. Grabe ang respect ko sa mga nanay sa pinagdaanan niyo, paalala pa ng vlogger sa mga anak na produkto ng IVF. May mensahe rin siya sa mga kababaihan na hindi pa rin makabuo ng anak at sa mga tulad niyang ilang beses nang nakunan, huwag kayong magagalit kay Lord, because may reason talaga, always pray na ma-comfort the brokenhearted. Tapos kapag may bad news, sabihin niyo, Lord be with me, yakapin niyo ko, the whole time para hindi ako masaktan at para hindi ako madurog, sasamahan ka talaga niya, sabi ni Alex. Matatanda ang maraming netizens ang nakapuna na parang buntis si Alex, sa isang video na ipinost niya sa Instagram habang sumasayaw. Ang unang miscarriage ni Alex ay nangyari noong October 2021.